lahat ay itinuturo sa ating T40 o yung ating training for trainers. So, sa ating pong unang lesson ay babaeng pinatawad. Sa ating pong binasa kanina, dun po sa Luke chapter 7, Luke chapter 7, I hope meron po kayong Biblia. Kung wala, kayo po ay lumakas. Lumakas po kayo sa inyong katabi. Kasi malaga po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Lucas chapter 7. May po ba yung binasusulyan pa ng Biblia mula sa inyong katabi? Kung wala sa inyong mga cellphone. Verse 36. Ayan po basahin ko sa Tagalog. Verse 36. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Umaroon siya sa bahay nito at tumulog sa hapag. Sa bahay namang iyaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niya kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Ay nagdala siya ng pabangong nasa sidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing panan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, inagkan at pinahira ng pabango. Nang makita ito ng Pariseo, nag-anyaya kay Jesus. Nasabi ko sa sarili, kung talagang propeta ang tao ito, alam niya kung sino anong uri ng babae ang hinihito sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano yung guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram ng isang nagpapautang o sa isang nagpapautang. Ang isa ay 500 denaryo, ang isa naman ay 50. Nang hindi sila makabayan, pareho sila pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong pagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po ay ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ang babae nito? Pumasok ako sa iyong bahay at lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit pinasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahira niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, ang pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay magtanong siya, sino ba itong nagpatipagpatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, lumaon ka na at ipanatag mo ang iyong pananalig. Sa atin nung binasa, mga kapatid, ay mapapansin natin dito, umiikot ang istorya sa 3 mga tauhan. Kay Jesus, sa Pariseo, which is sinabi po sa talata na kay si Simon, at yung babaeng makasalanan. Sinasabi po dito na ang babaeng makasalanan ay ika nga ay laman ng lansangan at sinasabi na ito ay nagbebenta ng kanyang laman o ng aliw. At napapansin natin, sinasabi siya ay prostitute. So, kasi pagkakabanggit po nito, siya kilala sa kanilang bayan. So, ngayon pong umaga, ay nais ko pong kumbaga ay magkaroon ng introduction para sa mas magandang pag-aaral sa susunod na linggo. Kaya po, kung wala po kayo sa susunod na linggo, mamimiss po nyo ang isa sa napakagandang pangyayari sa talata po ito. So, this morning, pagtatala-aaralan po natin ng isang, kumbaga ay isang bahagi na Jesus, friend of sinners. Jesus, friend of sinners. So, alam mo natin na ang mission ng ating Panginoong Yesus sa daigdig ay ito. Una, for the Son of Man came to seek and save
what was lost. Ito po ang mission ng ating Panginoong Jesucristo sa daigdig, ang hanapin at iligtas ang nawawala. Sa talata po nating binasa, ang para sa iyo ay nawawala, ang babae nawawala. So pare-pareho silang nawawala at kinakailangang hanapin ng Panginoon at iligtas. Then Luke chapter 5, 31 to 32, it is not the healthy who need the doctor but the sick. Ang kailangan ng kagalingan ay hindi yung malalakas, kundi yung mga may sakit. I have not come to call the righteous, but the sinners. Bakit po? That time, ang kausap ng ating Panginoong Jesucristo ay ang mga para sa iyo. And later on, pag-aaralan po natin kung sino ang mga para sa iyo. Everyone has a chance and everyone has a choice. Mga kapatid, lahat ng tao ay may chance. May chance, may mga pagkakataon na binibigay ng Panginoon. Sa atin ng mga kumbaga, kababayang Muslim o sa mga Muslim country, karamihan sa kanila ay para makilala ang Panginoon. Alam niyo kung ano, nagkakaroon sila ng panaginip. Sa kanila po yon. Pero sa atin po, iba ang pagturing ng Panginoon sa kanila. Sa atin, mayroong mga chances na binibigay sa atin. Minsan yung mga aksidente na binibigay, problema, karamdaman, iba't ibang pagsubok sa buhay. We all have chances. And everyone has a choice. Bawat isa mayroong pagpili. Nandyan ang salvation na ibinibigay ng Panginoon, kaligtasan. Pero maraming tao, it's either piliin niya, kuhanin niya, o tanggihan. So, everyone has a chance and everyone has a choice. Everyone has a chance and everyone has a choice. Para lang po sa paglilinaw, mga kapatid, kung kayo po'y familiar sa story, ang mga bahaging ito po ng kasulatan ay mayroong pagkakatulad sa pangyayari sa ibang Gospels. What do I mean? Yun pong Matthew chapter 26 verses 3 to 13, Mark chapter 4 o 14, 3 to 9, and John chapter 12, 1 to 8. Ano po mapapansin nyo sa pangyayari doon? Magkakapareho sila na ang Panginoong Jesucristo ay nandoon, malapit na po siyang ipako sa krus, may babaeng dumating at sinasabing ito ay si Mary from Bethany. At doon po ay may dala rin pabango. Ang pangyayari doon ay binasag yung pabango, then binuhos sa Panginoong Jesus bilang paghahanda sa kanyang kamatayan. Ano sabi nung isa? Ay nakaw, sayang ng pabango. Dapat humina yung pagbili at nang maitulong sa mahihirap. Familiar kayo sa istorya? Okay. So, yun po ay nangyari sa Lucas, sa Matthew chapter 26, 3 to 13, Mark 14, 3 to 9, and John chapter 12, 1 to 8. Halos pare-pareho po sila. But this particular passage in Luke chapter 7 is different from those passages. Pareho lang sila, pero sa totoo lang sila po ay magkaiba. May nagsasabi na ito ay pareho, pero ayon po sa aking pag-aaral at sa pagbabasa, ito ay magkaiba. Ano po ang kaibahan? Yun pong Matthew and the rest na mula sa Gospel, iyon po ay nangyari sa Judea, from the south. Ito pong Luke chapter 7 ay nangyari sa Bethany o sa Galilee. So sa north. So magkaiba po sila ng lugar. Ang bahay na pinuntahan doon po sa Matthew, sa Mark and John ay sa bahay ni Simon, a leper. So Simon. Then dito po sa Luke chapter 7 and Simon the Pharisee. So Simon that time is a common name. Like Juan sa atin. Common name. So yung salitang Simon. Then, ito pong pangyayari ito sa Matthew, Luke, Mark, and John, na nangyari po ito bago ipako ang Panginoong Jesus. Ito naman pong Luke ay nangyari, napakatagal pa bago ipako ang Panginoong Jesus. Alam mo natin, Matthew chapter 26, chapter 27, ipinako na siya, o chapter 26, last part. Then chapter 28, umakit na siya sa langit. Then Mark chapter 14, 15 and 16, yun po yung mga last passages, last chapters ng Mark. Then John chapter 12, 13, alam mo natin ang pangyayari na hinugasan ng Panginoon ang paa ng kanyang mga alagad. Then chapter 17, 18, yun po simula ng kanyang pag-aresto sa kanya at pagkapako doon sa krus. So magkaiba po yun. Then sa iba pong gospel, yung tatlong gospel, sa ulo siya binuhusan ng pabango.
And this particular passage is sa kanyang mga paa. Then, it means to say na different place, different people, different time, different event. So, in for clarification lamang, baka isipin natin na dahil nangyari yun doon, pareho yun na nangyari sa ibang kabanata ng salita ng Panginoon. Pero sa atin pong pinag-aaralan, ngayon pong umagang ito, pag-aaralan mo natin two kinds of people to whom Jesus is a friend. Two kinds of people to whom Jesus is a friend. Dalawang uri ng mga tao. Una, ay Jesus is a friend of sinless. Sinless. Then Jesus is a friend of sinful. Sinful. Kung hindi ka sinless, ikaw ay sinful. Pero maganda po dito mga kapatid, itong dalawang uri ng taong ito ay parehong minamahal ng ating Panginoong Yesus. So, next Sunday, pag-aaralan natin yung sinful. But this morning, ang pag-aaralan natin ay Jesus is a friend of sinless. Sinless. Sa verse 36, ang sabi ng Bible na ating pinag-aaralan, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Paraseyo upang makasalo niya. Alam mo natin yung setting na ang Panginoong Jesucristo ay inanyayahan ng isang Paraseyo. At sinasabi na ito si Simon, o ang Paraseyo ay si Simon. Si Simon ay isang Paraseyo, and sinless talks about the Pharisee type of people. Pharisee type of people. There are kind of people who are self-righteous. Self-righteous. Yung tingin nila sa kanilang mga sarili ay sila yung tama, matuwid. Sila yung malapit sa Diyos. Sila yung mga tao na palagay nila sa kanilang sarili ay hindi sila dapat makisalamuha sa mga makasalanan. They believe that they can save themselves through their own effort. Maraming mga tao tayong makikita ngayon na hindi nila iniisip at hindi nila nilalagay sa kanilang mga puso na si Jesus ay kanilang tagapagligtas. Iniisip nila na hindi nila kailangan ng Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay. They don't acknowledge Christ as Savior. Verse 36, nasabi rito, tingnan nyo inyong mga Biblia, isa sa mga Paraseyo ay humiling kay Jesus na kumain kasalo niya, at pagpasok niya sa bahay ng Paraseyo, siya ay naupo sa hapag. Ang sabi pa ng ibang salin, itong si Simon ay namanhik. Namanhik, talagang nakiusap siya na, Jesus, pwede bang kayo po ay mag-dinner sa bahay? Mag-dinner sa bahay. At si Simon na isang Paraseyo ay dito lamang po binanggit sa Luke chapter 7, 36 to 50. And his name means hearing. The word Simon o Simon means hearing. He was a member of group of Jewish people who follow the strict code of religious laws. So sila yung mga tao na talagang strictly sumusunod sa kautusan o sa salita ng Diyos sa Old Testament. Yung tinatawag na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So talagang faithful sila at gustong-gusto nilang sundin yung salita ng Diyos. Tingnan mo natin mamaya. Itong mga Pariseyong ito ay nakatira sa Judea in Palestine and practice a lifestyle of separation from unbelievers. Na-imagine na ninyo sila? Sila yung mga tao na nakikis-separate, laging humihiwalay. Dahil yung po salitang Pharisee is not from the Greek word but Hebrew word. Adopted from Hebrew word, it means separation. The word Pharisee means separation. And the word Pharisee means separated. They concentrated themselves more holy and righteous than ordinary man. Yun sila. Kinikilala nila ang kanilang mga sarili na mas magagaling kami kaysa sa ibang tao. By the way mga kapatid, ang ating pag-aaral ngayon ay pagtingin sino ang Paraseyo. Do you believe may mga modern Pharisee sa ating kasalukuyan ngayon? O maaaring nasa church? Kaya po mas maganda, tingnan natin yung ating mga sarili. Mga kapatid, they were highly concerned about moral state of Israel.
concerned sila sa moral state. Kaya po, kapag sila tumitingin sila sa kapaligiran, and there are lots of people in this country who have degenerate moral values. Yung pagtingin nila, yung kanilang kapaligiran, nakikita nila na itong kanilang ginagalawan ay puro makasalanan, puro prostitute, walang matuwid. Sa kanilang palagay, sila lamang yung matuwid. At in order for them to stop it, ano gagawin nila? Sabi nila, wala na kami pakialam sa mga taong ito. We will not eat at table with them. Hindi kami makikikain kasalo nila. We will not talk to them. Hindi kami makikipag-usap sa kanila. We will ignore them completely. In this way, we will faithfully uphold the highest possible moral values. Ibig sabihin, pag hindi sila kumain sa mga makasalanan, pag hindi sila nakipag-usap sa mga makasalanan, then sinasabi nila sa kanilang sarili, we are righteous. Mga matutuwid kami kasi hindi nyo kami katulad. Kayo mga makasalanan, kami ay mga matuwid. Then ito po ating pinag-aaralan, it was a luxurious banquet given by Simon. Talagang isang magarbong handaan. Nakaranas na po ba kayo na kayo ay maimbitahan sa isang handaan? At sa isang handaan, kayo po yung bang sa tingin nyo ay nakatingin sa inyo ang matanong na ganda? Tapos paano kasasambok ng kaldereta ang baka? Yung gayat mo dun sa mamunado kung paano. Matakot ba't mo kumain? Nakaranas na ako kayo? Ano ang pakiramdam? Pero alam niyo mga kapatid, Simon had invited Jesus to dinner because important people invite important people to dinner. Ibig sabihin, yung mga matataas na tao, kilalang tao, ang kanila lamang ding iniimbitahan ay yung mga kilala rin. So hindi sila nakikipag-mingle, nakikipag-mingle sa mga tao na mabababang uri para sa kanila. When an important man like Jesus shows up at the synagogue, it was expected that he would be invited to dinner by an important person in the synagogue. So ibig sabihin, expected na kapag ka nag-preach, linggo pagkatapos ng preaching, may mag-invite sa kanya. At, oy, pastor, o rabbi, sa amin na kayo kumain, guro, sa amin na kayo kumain. Expected po yun sa kanila during that time. Pero mga kapatid, Luke does not tell us why Simon has extended this invitation. At ito po magandang tingnan natin. There are 3 reasons of Simon's invitation. Ano ba yung tatlong mga dahilan? Una raw, sabi ng mga scholars, ay he was very humble and sincere. He was very humble and sincere that he wanted to know more about Jesus and long for a change in his own life. Sabi nila ay he was very humble, sincere siya sa kanyang pag-invite kay Jesus. At gusto niyang makilala si Jesus. At ano pa? Gusto niyang magbago. Di ba minsan may mga nag-i-invite sa atin, magpa-Bible study, pero pagdating mo doon, didibatiin ka. Alam niyo mga kapatid, ito yung sinasabi ng mga scholars na humble daw si Simon, siya ay sincere, gusto niyang makilala si Jesus, gusto niyang magbago, like Nicodemus. Kilala si Nicodemus, na kung saan gabi-gabi nagpunta siya sa Panginoong Jesus para magtanong. Pero alam niyo, in John chapter 20, di ba ang kanilang usapan John chapter 3, tama? Then chapter 20, alam niyo, isa si Nicodemo na nakasama ni Jose upang kumuha ng katawan ni Jesus bago ilibing. That passage proves that Nicodemo know Christ as his personal Savior and Lord. At sinasabi ng mga scholars na may ganito rin ang intention ni Simon. Pero alam mo natin, verse 39, look at your Bible, it says, nang makita ito ng Pariseo nag-anyaya kay Jesus, which is Simon, nasabi natin sa sarili, talagang propetang tao ito. Pero hindi man lamang nalalaman na ito ang makasalanan. Pero alam niyo mga kapatid,
Sabi niya, a prophet should be able to have special insight into a person's interest. Yun ang pagkakilala ni Simon sa mga propeta. Meron siyang discernment. Halimbawa, nakaharap ka, ay, ang tao ito ay makasalanan. Yun ang pagkaintindi ni Simon sa mga propeta. And a prophet would know na immoral ang taong ito. Pero sabi ni Simon, bakit ang tao ito hindi malamang niya nalaman na immoral ang taong ito? Eh samantalang kami, alam namin sa buong village, sa buong bayan, na ang babaeng ito ay nagbebenta ng kanyang katawan, ng aliw. Bakit kung propeta ito, bakit hindi man lamang niya nalaman? Then he concluded that Jesus was not a prophet. Jesus was not a prophet. Pangalawang dahilan, bakit daw bumisita si Simon o bakit in-invite ni Simon si Jesus? He wanted to get some new evidence against him. Gusto niya kumuha ng ibang mga ebidensya para dikdikin si Jesus, para si Jesus ay talagang may sakdal. Look at your Bible, Luke chapter 6 verse 2. Luke chapter 6 verse 2. Isudo tayo pabalik ng konti. Sabi dito, bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Sabi ko ng mga Pariseo. Then sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David? Nang magutom siya at ang kanyang mga kasama, pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog ng Diyos, sa Diyos, at kumain ito. Kinu-question ng mga Pariseo, araw ng pamamahinga, bakit si Jesus at ang kanyang mga kasama ay nangunguha ng butil? Ay araw ng pamamahinga. Ay bawal yun sa kanila. Luke chapter 6 verse 7, ang sabi dito, sa hangad ng mga eskriba at ng mga Pariseo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. So ibig sabihin, ang sabi sa ibang salin ay matyagan. Ang trabaho ng mga Pariseo ay matyagan si Jesus para siya ay may sakdal. So just imagine ang buhay ng Panginoong Jesus. Kahit saan ka magpunta, dahil ka artista, may paparazzi. Saan ka magpunta, nakatingin ng tao para tingnan kung ano pagkakamali ng Panginoon. Nasabi ng mga scholars, ibang scholars, he wanted to get some new evidence against him. Which is, may katotohanan po ito. Then, pangatlo, he was simply curious. Maring curious si Simon. Kilala si Jesus, sinasabi siya ay propeta, at maring sinasabi niya na, tingnan ko nga kung totoong propeta ang tao ito. Mga kapatid, ano po ang dahilan? Nagpa-unlock si Jesus. And Jesus, friend of sinners. Hindi siya namimili ng pupuntahan niyang tao. Pero alam niyo mga kapatid, Jesus had many friendly contacts with Pharisees. Alam mo natin yung Luke chapter 13, verse 31, it is recorded that some Pharisees came to Jesus to warn him that the soldiers of Herod were coming to kill him. So may mga Pharisees siya na kaibigan na kung saan ay sinabihan siya na, Hoy Jesus, ikaw ay uhulihin ngayon para patayin. So ibig sabihin, meron siyang mga nakaibigang Pariseo. So, Jesus, friend of sinners. And just because there was much in common between Jesus and the Pharisees, meron po silang mga pagkakapareho. Naniniwala si Jesus sa Old Testament, yung Torah, o yung first book of the Old Testament. Pero alam niyo mga kapatid, their disagreements stand out boldly. Ano yung mga disagreement nila? One of them is the issue of attitude towards sinners. Yung po kanilang pagturing towards sinner o sinners. The Pharisees' attitude was well defined. Yung bang a pious Jew must keep apart from those who neglected the law. Noong panahon yun mga kapatid, kung ikaw ay nakikita na hindi ka sumusunod sa five books of the Old Testament, ikaw ay kanilang iiwasan.
Grabe ang mga tao ito, ano? Who were not ceremonially clean. Kapag nabalitaan na kapag ikaw ay, kung ikaw babae at meron kang dalaw o kaya galing ka sa patay, hindi ka nila lalapitan. Ganon sila sa tingin nila, malilinis sila. And who didn't pay the religious taxes. Pag hindi ka nagbabayad ng tax, iiwasan ka nila. Hindi ka nila lalapitan. They tried to achieve some kind of physical separation from the ones they considered as sinners. So, ito po sila, mga kapatid. Naalala ko yung sa quotation, nung ako po grade 6, hindi ko kumano ng palataya nito, nakapako siya sa dingding ng aming school. Sa Tagalog ay ganito. Kung sino pa ang malapit sa simbahan, siya namang malayo sa Diyos. Kung sino pa ang malapit sa simbahan, siya malayo sa Diyos. Well, sabihin natin physically, sila ay nag-church, ano man ang uri ng simbahan. Pero minsan, salit na malapit sila sa Diyos, sila yung mga masusungit, hindi ko sinasabing lahat. Sila yung mga tao na yung pangkaaway ng marami. Well, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, totoo ito dahil hindi naman nagkabiblikal. Pero isang quotation lang na natandaan ko. Kung sino pa ang malapit sa simbahan, siya namang malayo sa Diyos. In our text today, we see that men may show some outward respect to Christ and yet remain unconverted. May mga tao na outwardly nire-respect nila si Christ. Kinikilala nila si Christ but yet remain unconverted. Pero sa totoo lang, ito ang katotohanan ng nangyayari ngayon. Maraming tao nagpalit ng relihiyon pero hindi nagbago ng puso. Maraming tao nagbago ng relihiyon. Lahat na ng relihiyon, binisita, pinuntahan, nagpamember, lahat na ng doktrina ay ginawa. Nagpalit sila ng anuman lahat. Pero ang puso, hindi na bago. Nangangahulugan, hindi yung relihiyon ang sagot sa pagbabago ng tao. And Simon was a sinner also in great need. But he did not realize because his chief problem was blindness. Spiritual blindness. Marahil, kung atin titingnan, itong pangyayaring ito kay Simon ay pagkakataon na niya para malaman ang katotohanan at para mabago ang kanyang buhay. And Jesus condemned the Pharisees' self-righteous hypocrisy because it blinded them from seeing their need for repentance and for a Savior. Sa totoo lang ho, ang malaking kasalanan dito ng mga Pharisee ay self-righteousness. If you do not repent of your self-righteous hypocrisy, you are storing up wrath for the day of judgment. Ito po nakakalungkot na kasalanan. Bakit? Kasi ang tingin mo sa iyo sarili, okay ka? Pero kung titingnan, hindi ka. Si Stephen Cole ay meron pong 5 marks of self-righteous hypocrite. 5 marks. Mga senyales, marka, na ang isang tao ay mayroong self-righteous hypocrisy. Na kailangan nun din nating evaluate ang ating mga sarili. At kung ito pong 5 marks na ito i-apply natin sa ating mga asawa, sa ating katabi, kapatid, ay lumalabas na tayo po ay hypocrite. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Stephen Cole from his message. Una, sabi niya, a self-righteous hypocrite judges the sins of others while overlooking his own sins. Judges, sinuhusgahan niya ang kasalanan ng iba, subalit inu-overlook naman niya ang kanyang sariling kasalanan. Ito yung mga tao na mahilig tumingin sa kasalanan ng iba. Meron na ba kayo nabalita ang ganitong tao? Yung galing humanap ng kasalanan ng iba. Pero yung sarili naman ay hindi niya makita ang kanyang kasalanan. Meron po ba kayong kanilang tao? Huwag na po tayo sa pagod, baka po tayo yun. Yung ating mga sarili.
na ang husay natin maghanap ng kasalanan ng iba, pero yung ating sarili, hindi natin nakikita yung ating pagkakamali. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 5, kayong mga hipokrito, una, alisin na muna ninyo ang buta sa inyong mga mata na gatros o laki. Isipin nyo gaano kalaki, hindi nyo makakita. So sinasabi na ikaw ay hipokrito kapag ginuhusgahan mo ang ibang tao at iyon namang ino-overlook, nilalampasan ang iyong mga kasalanan. As if sila lamang ang mga nagkasala. Ito yung mga tao na sinasabing, buti pa kami. Hindi kami katulad ni. Ayan. Self-righteous, hypocrite, judges others based on selective standards, not on all of God's work. Selective standard. Yung bang, pag sila'y nag-judge, yung mga selective standards lang. At hindi ho yung kabuuan ng salita ng Panginoon. Mamaya, babasahin po natin ang Matthew chapter 23 at makikita natin sino itong mga parasayong ito. So, they judges others based on selective standards, not on all of God's word. Yung bang kapag aatakihin yung kanilang mga standard, ay hindi ito. Iba yung ano. So, iniiba nila. Pangatlo naman, a self-righteous hypocrite is more concerned about external conformity than with true inner godliness. Sila yung mga more concerned dun sa kanilang panlabas na kaanyuan. Dapat okay yung suot, dapat yung haba, dapat yung kanilang, ilan yung tassel sa kanilang katawan, dapat may naka-engrave dito ng kung ano mga gold na sinasabi ng kasulatan. So, concerned sila sa external conformity, sa pagbabagong ng labas na kaanyuan, at hindi ho yung kanilang character o godliness. Para sabihin natin, ito yung mga tao na concerned sila sa doing, na kailangan nilang gawin to, kasi kung hindi, nakakahiya kay ganito. Kahipokrituhan to ang ganoong tao, o yung ganoong attitude. Next po, a self-righteous hypocrite is not interested in helping others grow in godliness, but only in gaining a following. Hindi sila interesado na ang tao ay matulungan lumago sa kanilang kabanalan. Ang interested nila ay meron silang makuha. Meron silang wrong motives. So sa lahat ng kanilang ginagawa. At ang panguli, a self-righteous hypocrite justifies himself by comparing himself with others or by blaming others for his own sin. Ito yung mga tao, sinabi ko kanina, na kinukumpare nila ang kanilang sarili sa iba, o di kaya naman ay sinisisi nila yung iba sa kanilang mga kasalanan. So ito yung mga taong mga hipokrito. Alam natin yung panalangin doon sa Luke chapter 18, yung dalawang nananalangin na mas, yung isa tax collector, publikan, at ang isa naman ay para sa iyo. Ang sabi ng publikano, hindi siya ang sabi nung para sa iyo, yung para sa iyo ay, Lord, hindi ho ako tulad ng tao yon. Ako ay nagtatides lagi. Ako ay malinis na tao. Ako ay ganito. Ako ay ganito. At yung isa naman, sabi ng Bible, yung publikano, tax collector, hindi siya makatingin sa langit, dinadagupan niya ang kanyang dibdib, at inaamin niya na siya ay makasalanan. At sabi ng Panginoon, sino kanyang pinahalagahan? Yung tao na, o yung publikano. Mga kapatid, a self-righteous hypocrite justifies himself by comparing himself with others or by blaming others for his own sins. Napakalaga pong maintindihan natin mga kapatid ngayon pong umaga kung paano, sino ba itong mga paraseyo na maaaring tayo po minsan ay nagiging katulad ng mga ito. In Matthew chapter 23, buksan po ninyo ang mga Biblia. Matthew chapter 23.
This talks about the Pharisee and the scribes. Nandiyan na ho kayo? Masabi ng verse 1, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa mga kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga paraseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Sino po ang mga eskriba at paraseyo? Tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang pinangangaral. Ito yung mga tao na puro sila salita pero hindi naman nila ginagawa. Ganito po ba tayo mga kapatid? Tingnan na natin ang ating mga sarili. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang damit. So, kapag mahaba yung laylayan ng kanilang damit, it symbolizes holiness. Paghaba, pagbanan. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang tanging luklukan sa mga sinagoga. Hinahanap nila ang honor, position. Ang ibig nila ay pagpugayan sila ng sa mga liwas ng bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag ninyong patawag na guro sapagkat iisang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Then, talon po tayo sa verse 13. Sabi ninyo mga eskriba at mga paraseyo, mga mapagpainmabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagarian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Grabe ang mga tao ito. Sabi ninyo mga eskriba at mga paraseyo, mga mapagpainmabaw, inuubos ninyo kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo ay ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito ay lalo pang bibigat ang parusa ninyo. Na-imagine po ba ninyo kung gano'ng karelihiyoso sa mga ito? Laman sila ng simbahan. Sabi ninyo mga eskriba at mga paraseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, mahikayat lamang kayo ng isa pang hintin sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya ay parusahan sa impyerno. Sa iba ninyo, mga bulag na tagapag-akay, itinuturo ninyo na kung ipinanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang mga sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templo nagpapabanal sa ginto. Verse 23. Sabi ninyo mga eskriba at mga paraseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang isagawa ang lalim mahalagang aral sa kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag, ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyo kaliligtaan gawin ng iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Verse 25 hanggang 28, sabi ninyo mga eskriba at mga paraseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito ay puno ng mga nahut-hut ninyo dahil sa kasakaman at pansamantala. Bulag na paraseyo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Sabi ninyo mga eskriba at mga paraseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda ang labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at puno ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti kayo, ngunit ang totoo, puno-puno kayo ng pagpapaimbabaw kasamaan. Imagine nyo kung paano i-describe ni Jesus ang mga eskriba at mga paraseyo.
maayos sila sa panlabas, pero sa panloob, grabe ang kasalanan nila. Wala naman siguro ganito sa GBCC. Ano ba? Wala sa ating para sa iyo. Wala po makaimit. Ito po ang panalangin namin, panalangin ko sa GBCC na wala akong para sa iyo. Wala akong mapagpayumabaw. Yung tao na magaling lamang sa harapan, pero kung nakatalikod na, iba na ho ang sinasabi sa ginagawa. Magandang suriin natin ang ating mga sarili. Mga kapatid, ito po ang mga para sa iyo. 5 marks of a self-righteous hypocrite. Hindi ho tayo mga hypocrite. Meron po ako nabasang ilustrasyon. Sabi nyo sa ilustrasyon, the little boy had just gotten saved and sat on the bench next to an old man who looked upset. Pero isang bata na nakakilala sa Panginoon, umupo siya sa isang matandang lalaki na parang discouraged siya. At tinanong siya nung bata, sabi niya, "Sir, do you need to get saved? Do you need to get saved?" And then, itong lalaking ito ay parang nagulat siya sa sinabi ng bata. Yung, "Do you need to get saved?" Sabi niya, "Gusto ko sabihin sa iyo, anak, ako ay deacon in the church for over 30 years. Deacon ako ng church. And chairman ako ng deacons for 15 years. Ano katagal? Isipin natin, 30 plus 15 plus yung siya nakakilala sa Panginoon. Then the little boy responded, "Sir, it doesn't matter what you've done. It doesn't matter kung ano man ang iyong ginawa, what you've done. Jesus can still save you. Jesus can still save you." Anong malay ng bata sa mga deacons, elders, at anong mga tungkulin sa church? Pero nun yung mga kapatid, minsan ito rin yung ating nagiging tugon. Sabi nga ni Pastor Andoy nung nakaraan, tinatanong, ikaw ba ay sino sa Jesus para sa'yo? Sino sa Jesus para sa'yo? Minsan hindi masabi na tagapagligtas at Panginoon ang aking buhay. Dapat po mga kapatid, malinaw sa atin ang ating kaligtasan. So in contrast, after natin mapag-aralan ang sa Pariseo, Jesus was open in the homes of sinners and tax collectors. Alam natin yung pagkakaiba. Ang mga Pariseo, ayaw nila sa mga makasalanan, ayaw nila sa mga tao na hindi sumusunod sa kasulatan. Palagay nila sila lamang ang matuwid. Pero alam niyo si Jesus, ang lagi niya kasama mga sinners, mga tax collectors. Alam mo natin yung istorya nung nakaraan si Zacchaeus. At siya isa sa mga makasalanan. Napag-aralan natin na marami siyang perhaps na nakukurakot sa mga tao kanyang kinukuhanan. Jesus didn't separate himself from them, but he mingled with them instead. Hindi siya nakapag-separate sa mga makasalanan. Bakit niya? Kasi ang kanyang misyon ay to seek and save what was lost. Kaya ng kanyang sinabi na ang nangangailangan ng kagalingan ay hindi yung mga malalakas, hindi yung mga may sakit. Jesus associated with sinners in order that they might be converted and saved. Naki-associate si Jesus sa mga tao makasalanan para sila ay makakilala sa Kanya at sila ay maligtas. Ngayong umaga po ito, ang tanong sa atin, ito lamang po ang tanong ko. Tayo ba ay isa sa mga para sa iyo? Isa sa mga para sa iyo. Bakit? Kasi next Sunday, ito ang magdi-distinguish kung talagang ikaw ay hindi para sa iyo. Gusto ko maunawa natin sino ito mga para sa iyo. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi ako yan. Baka sakahin baka sasabi natin sa ating sarili na hindi ako yan, pero sa totoo lang, tayo pala yun. Kasi nga, itong mga tao, hindi nila nakikita yung kanilang sarili.
Hindi sila nagkakaroon ng self-evaluation. Lagi sa palagay nila, sila yung tama, sila yung mabuti, sila yung maayos. Pero alam niyo mga kapatid, sila yung kinurek ng Panginoon. O kayo yung mga tao, yung tayo yung mga tao na simula na maging Kristiyano, tayo na yung umalis sa kapulungan ng mga kaibigan natin hindi mananampalataya. Iba po ang sinasabi ng Bible na si Jesus ay nakisama sa mga makasalanan, pero hindi siya nakisama sa kanilang ginagawa. Sabi po ni Lee Strobel, nasabi ni Lee Strobel sa kanyang sulat, sa kanyang isa sa mga aklat, you may have found that since you become a Christian, makikita mo simula na kayo maging Kristiyano, your unbelieving friends have drifted away. Yung iyong mga hindi mananampalatayang kaibigan ay naglayuan na as you become increasingly involved in the social network of the church. Nakaka-relate po tayo. So, sabi niya, it has been said that within 2 years of becoming a Christian, sa loob ng 2 taong pagiging Kristiyano, the average person has already lost the significant relationships he or she once had with people outside the faith. So with 2 years, nung una may kaibigan ka po ang hindi mananampalataya, pero pag tumatagal ka na sa social network ng mga Kristiyano, wala na yung iyong kaibigan. Without frequent heart-to-heart conversations with unchurched people, it's easy to forget how they think. Minsan hindi na natin maramdaman anong kanilang nararamdaman. Kasi nga, nilalayo na natin yung ating sarili sa kanila. Noong nakaraan, di ba, pinagsulat tayo ng pangalan? Sino yung mga tao na gusto mo madala sa Panginoon? Sinabi ni Pastor Ray, una, yung iyong kasambahay. Yung iyong kasambahay. Nakakalungkot isipin na yung dati mong ka-close na kapatid, pero naging born again ka, ngayon magkaiba na kayo. Iba yung kaibigan niya, iba na yung kaibigan mo, hindi na kayo nagbabanding, kumakain na siya ng hiwalay, ikaw hiwalay din. Nakakalungkot kapag ako mag-asawa. Yung dating close na close kayo, pero dahil kayo na born again, marami ka ng ayos sa iyong asawa, so itinatanggihan mo na yung asawa, nakakalungkot naman ang pagkaganon nangyayari. Mga kapatid, hindi ho natin dapat tinatanggihan at inaayawan ng mga makasalanan na napay nakikipagkaibigan sa kanila at hindi nakikisama sa kanila, subalit dinadala sila sa Panginoon. Kasi ang kumagawa ito sa mga makasalanan ay isang para sa iyo. Now, are you a Pharisee? Yes, I am. Naalala ko yung mensahe ni Pastor Luis Pantoja. First time, sabi niya, una kong mensahe narinig sa kanya ng personal. Ang mga Pharisee din daw, bakit tinawag na Pharisee dahil far, you see. Far, you see. Dahil sa kalayuan, hindi na nila makita ang kanilang kalalagayan. Ang mga Sadducee daw ay sad, you see. Siguro yung mga malulungkot. Kaya po yung mga malulungkot sa church at mga malalayo ay sabihin nila yung malalapit. Baka po mga far, you see, at mga sad, you see. Isipin natin mga kapatid, challenge po sa atin, ang church po ay gamutan ng mga makasalanan. Tama ha? Tama po? What if may dumating diyang 10 mga bading? Pumasok sa church. Or alam mo sa komunidad na 5 ang asawa at yung 6 ay hindi niya asawa, paano ka makikipag-relate sa ganung tao? Or alam mo na siya pumatay ng kapitbahay mo. Ako po. At ginahasap niya yung kilala mong kaibigan mo. Or nagnakaw siya at nahuli. At alam mo na may kaso siya at pumasok dito sa church. Anong isipin mo?
Bigat ano? Pero kaya naman ay 10 nabebenta ng aliw. Alam mo na talagang sino ng lalaki at babae sinamahan nito. Paano natin ituturing mo ng tao? Pero alam niyo mga kapatid, ang Panginoon Jesus ay naparito para magpakita ng pag-ibig sa mga makasalanan at nagsasabing siya ay sinless. Isipin natin mga kapatid, once sinabi mo sa iyong sarili na hindi ako katulad ng tao yan, sinasabi mo sa iyong sarili na ikaw ay isa para sa iyo. Are you? Para sa iyo. Magandang challenge sa atin. Kung po salita ng Panginoon ay makatulong sa atin, siyasat sa ating sarili. Sa harap ng ating Panginoon. Are you? Tayo manalangin sa Panginoon.